Magandang araw, Malacanang Press Corps. Peaceful rally na samahan ng iilang nais manggulo. Mananagot ang lahat. Yan ang nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng sinumang gumamit ng karahasan sa naganap na peaceful rally noong linggo. Bilang isang public servant, pinakinggan ni Pangulong Marcos Jr. ang sigaw ng taumbayan. Managot ang lahat ng sangkot. Kaisa ng taumbayan si President Marcos Jr. laban sa korupsyon. Ang Pangulo mismo ang nagpasimula upang maimbestigahan ang maanumalyang flood control projects. Magpapatuloy din ang Pangulo sa naumpisahan na ito at sa tulong ng taumbayan na magiging matapang sa pagbunyag ng katotohanan, ang pang-aabuso sa kaban ng bayan ay mailalantad at malalabanan. Ang Pangulong Marcos Jr. ay handang tumugon sa hiling ng taumbayan kaya't nirespeto at patuloy na nirespeto ng Pangulo ang karapatang pantao. Hindi siya naging hadlang sa malaking protesta. Naglahad ng galit ang tao laban sa korupsyon. Ngunit, kinukondena ng administrasyong ito at ng Pangulo ang paggamit ng mga kabataan na gawing mga tulisan ng mga grupong itinatago ang mukha sa likod ng itim na maskara. Team Itim kung maituturing. Hindi sila rallyista na may lehitimong adhikain laban sa korupsyon, kundi gumawa lang ng kaharasan, magnakaw, manunog, at manira. Hindi kayo makakalagpas sa kamay ng batas at ang mga tao sa inyong likuran na gumamit sa inyo. Mga gahaman sa kapangyarihan. Hindi kayo dapat paligtasin. Hustisya ang uusig sa inyo. Sa ilang gumamit ng foul language, nirerespeto ang inyong karapatang magpahayag. Pero may responsibilidad din kayong maging magandang ehemplo, lalo na sa kabataan. Ipinaglalaban natin ang tama. Idaan natin sa paraang tama. Upang pag-usapan ang naging peaceful rally noong linggo, makakasama natin ngayong araw sina DILG Secretary John Vic Remulla, DICT Secretary Henry Aguda, at Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Magandang araw mga secretaries at mga matatapang nating mga CAPSEX at si Acting PNP Chief. Maaari na pong mag-start si Secretary Henry Aguda. Magandang umaga po. Salamat po, Yusek Claire. Magandang hapon po. Una sa lahat, malinaw ang direktiba ng Pangulo, igalang at protektahan ang karapatan ng bawat Pilipino sa mapayapang pagtitipon at malayang pagpapahayag. Kaugnay nito, nitong weekend nagkaroon ng malawakang kilos protesta. Kabilang ang tinatawag na Black Mass March. Ito yung mga Team Itim na nasabi nga ni Yusek Claire. Ito ay unang kumalat mula sa grupong Anonymous PH. As of 11 a.m. yesterday, the President and I were in touch constantly every 20 minutes to assess the situation. He was in a secure facility inside the compound, monitoring every single step. At approximately 2 p.m., while I was at the command center in Camp Crame, he called me and asked me to personally assess the threat level that was going on in Ayala Bridge. The anarchist burned a container truck that was put by the PSG to block the entrance of the Ayala Bridge. Subsequently, at around 3:30, the corner of Mendiola and Legarda, I think, at 3:30, a crowd of approximately 5,000 converged at that corner. The President's directive very explicitly stated that the PNP shall act with maximum tolerance. And with maximum tolerance, they only had their riot gear and no firearms. I repeat, the approximately 4,000 policemen deployed to contain the rally had no firearms on them, except for the SWAT group that was in the vicinity. The purpose of having no firearms is because when you engage a crowd, the chances of your firearm being pulled from you and being used against you is very high. Having said that, number one, there was no discharge of weapon from any PNP official. I repeat, there was no discharge of weapon. Number two, there was no tear gas used by the PNP.
all the soldiers, all the policemen behind had instructions, use maximum tolerance. So they had no tear gas and they had no firearms. Number 3, only when the mob were throwing Molotov cocktails did the police push back. That crossed the line. When rocks were thrown, you could shield yourself. But Molotov cocktails crosses the line. That can cause death. Having said that, the police pushed back, pushing back using maximum tolerance. And one by one, they were apprehending the characters who were throwing rocks, Molotov cocktails, or engaging them physically. After the arrest, after all of that having said and done, the protest subsided at around 5:30 p.m., after which we ascertained that the following happened. There was an arrest of, let me get this straight, 216 individuals, 216, comprising of 127 adults and 89 minors. The minors were characterized as following: 65 were children in conflict with the law, and 24 children at risk. What is the difference? Children in conflict with the law is 15 to 17. Children at risk is 14 and below. Of the 216 that were arrested, we'd also like to report that 95 PNP personnel were wounded. 95. Some of them serious, requiring medical attention. They were brought to the PSG station here in Malacanang and also to the PNP General Hospital for further treatment. Now, I would like to commend the PNP for their performance yesterday. They acted according to law. They acted according to instructions. I would like to debunk the rumors going around that someone died, that there was a death. There were 0 casualties. Umaga po sa ating lahat, ang ating SILG Secretary, DICT, and our spokesperson. Magandang umaga, and our press from Malacanang. Okay. Sinabi na po ng ating butihing SILG John Vic Remulla ang pangyayari. Isa lang po ang masasabi ng Philippine National Police. Ang Philippine National Police ay naghanda sa ganitong aktibidades na idinaos coinciding with the 53rd anniversary of the Declaration of Martial Law. And with that preparation, we have utilized about 50,000 nationwide na kapulisan. Those half of it, or half of those police were in Metro Manila. And not only the personnel were used, but the different resources of the Philippine National Police, the logistics and the finances that we need to secure this activity, particularly the protest rally of individuals and group. As a whole, it turned generally peaceful, attended by about 84,000 nationwide po yun na mga protesters, divided into several groups. In Metro Manila, there are 16 areas, and in totality 130 plus areas po yun. And so those are the deployment and utilized resources of the Philippine National Police. And of course, we were supported by the different local government units. Napaka-importante po yan because of the equipment that needed, especially in responses that be needed, and especially in the contingencies na ginawa ng ating mga kapulisan, lalong-lalo na po ang ating National Capital Region and the 5 districts in Metro Manila. And with that, it is very unfortunate na nagkaroon po ng mga isolated incidents. That is particularly in Ayala Bridge, and another 2 incident in Mindiola. That is when the group of protesters in Luneta ay pupunta po, supposed to be papuntang EDSA Shrine, where a group of marami po doon na rallyista
but they were stopped, of course, here in Malacanang area, particularly passing through Ayala Bridge and more particularly 2 incidents in Mindiola. In-ensure po natin ang deployment dito, lalong-lalo na this is the seat of power. Nandito po ang kanilang pinupunteriya, nandito po ang Malacanang area. And so, hindi po sila nagtagumpay sa kanilang pinayagan po natin silang makapasok sa Mindiola at a distance, but they have pushed their way going inside. And so, with that violence, so unfortunate na nagkaroon ng violence, ng bato, and so forth, leading to arrest of a bunch of tignan natin terorista kung tawag doon, and or word ng ating butihing secretary, that breach the peace and order. Especially, kokonti lang sila, about they're monitored to be about 300. It is very unfair for the rallies, particularly nandun sa Luneta and nandun sa ating EDSA Shrine and People Power Monument, na napakatahimik po, at nagpapasalamat kami sa kanila in the cooperation and cleansing the ranks. The investigation will be a continuing one, such that we will for sure the tracks of these 200 or 300, including the arrested personalities, whether they are minors and or of legal age, mapapailan po natin ang kaso. Certainly, they have left tracks, sinabi na po ng ating DICT, and working with the DICT at merong kapasidad din po ang Philippine National Police. Certainly, they have left tracks from the moment that they have committed this act during the actual rally up to the time that they were recruited for whatever purposes. Magandang umaga po. Ganyan yun sa nangyari hapon. Siguro siya lang makakasabi nun, hindi kami. And we're happy that he asked the youth to come out kasi ayun nga ang purpose nun to air their grievances. Safe to say that the president heard what was going on, then he heard the grievances of the people, and he is acting swiftly to correct everything. A institutional change that he wants to do is in the process of being done. Di ba yung matatawag na inciting to sedition? Hindi naman. Manawagan na yun. Imbita lang naman siya na pumunta sa rally. Hindi naman sinabi na ipabagsak ang gobyerno o patayin ng may patayin na tao. Hindi naman siguro. Okay, thank you, sir. Sunod, Ms. Algiang, All TV. Hello po. Good afternoon, Secretary Remulla. Ang question lang po, records show that there are around 70 policemen who were wounded. 95, I think. Sorry, 95 Yes. policemen were wounded. Given this fact, Secretary, can we still say that the September 21 protest was generally peaceful? Yes, because none of the legitimate protesters were hurt in the sites all around the country. It is only a few who tried to incite violence near the palace that were arrested. So, the protest was not limited to EDSA Shrine and Luneta and the People Power Monument. All around the country, they were separate, and they were. Thank you very much, Secretary John Vic Remulla, Secretary Henry Aguda, and PNP Chief General Natatis Jr. Kanina sa tanong patungkol kay Chavit Singson, ang gusto po ng Pangulo ay managot ang lahat na maaaring managot at lahat na maaaring sangkot sa marahas na nangyari. Iilan lamang, pero naging marahas ang ilan sa naging rally nitong linggo. So tayo na po ang makikiusap sa pamunuan po, especially kay Secretary John Vic Remulla, kay Acting PNP Chief General Natatis Jr., and of course sa DOJ, na busisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson. Dahil doon, inakit niya ang mga kabataan, especially high school students, college students, at karamihan dito malamang ay mga minor de edad, upang malaman nila at iniyahan ito na huwag pumasok sa eskwelahan. At habang hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. At sila pa, at si Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi na hayaan ng mga magulang ang mga batang ito na tumayo para sa isang revolusyon para sa korupsyon. So, dapat maimbestigahan ito upang malaman kung siya ay maaari makasuhan ng inciting to sedition. Maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
Ma'am, may we know the President's reaction to the violence that happened in Recto and in Mendiola, which are areas very close to Malacanang. Ano po yung kanyang marching order bukod doon sa nasabi ni Secretary Remulla earlier to get to the bottom of the mess? Muli, nasabi na rin po ni Secretary John Vic Remulla, pati na po ni PNP Chief, acting PNP Chief, General Nartates Jr. kung ano po ang dapat na gawin. Maaring hindi ito mangyayari isang beses, pero mas gugustuhin natin na hindi na muling mangyari. Pero handa po ang kapulisan at ang administrasyon sa mga ganitong pangyayari. So, wag na po sila ulit magtangka. Ma'am, just a follow-up question. Maliwanag po yung naging panawagan dun sa mga legitimate rallies. They want accountability. They want politicians, all corrupt actors to be jailed. What policies are being drafted or put in place to make sure that the President heeds the call of the public to have concrete measures against corrupt actors? Binuo po ang ICI para siyang gumawa ng mas malalimang investigasyon. Hindi po makikialam ang Pangulo sa maaaring mangyari o maaaring gawin at maaaring maimbestigahan ng ICI members. Kung meron pong kasama mga politiko rito, dapat pong sampahan ng kaso. Sino man ang maaaring sangkot dito, lahat ng sangkot dapat masampahan ng kaso at dapat na managot. Sunod, Chanel Salazar, DZXL. Good afternoon po, Yusek. May ilang magulang po na nasa harap ng Manila Police District na nagsasabi na yung mga nahuli daw po na anak nila ay hindi po kasama sa gulo at nadamay lang po kaya po naaresto. Ano po ang reaksyon ng Malacanang dito? At plano po bang papanagutin ng pamahalaan itong mga magulang if ever mapatunayan po na sangkot yung kanilang mga anak na minors doon sa nangyaring gulo? Unang-una po, iniimbestigahan pa po ito. Pangalawa, sila yung magulang, dapat alam nila kung nasaan yung kanilang anak. Dapat alam nila kung anong ginagawa ng mga anak nila during the time na nagkakaroon ng rally. At itong mga marahas na pangyayari sa Ayala at saka si Mendiola. Ayala Bridge at Mendiola. At kung mapapatunayan na may pananagutan ang mga minor de edad na ito, definitely dapat kasama po ang DSWD at mga social worker para malaman po ang maaaring nangyari at ang maaaring kinakasangkutan ng mga kabataang ito. Hindi po naman sila agad-agad malilinis kung sila man ay minor de edad dahil meron pong kailangang intervention program na maisagawa. At kung sila ay 16 years old hanggang 17 years old, at maaari po silang makasuhan at kung mapapatunayan na they acted with discernment at makikita po na alam nila ang kanilang ginagawa, maaari po silang masintensyahan pero magkakaroon ng suspended na enforce ng anumang penalty na ipapataw ng korte. At maaari lamang itong isagawa kapag umabot na po sila sa edad na 21 years old. Sunod po, Maricel Halili, TV5. Magandang tanghali po, Yusek. Although it was mentioned already earlier that the President stayed in Malacanang yesterday, may we know who was with the President while he was monitoring? Ano pa po yung naging activities niya kahapon? Whole day po ba siya sa Malacanang lang? Sinabi na nga po kanina ni Secretary John Vic na siya ay nasa secured place sa loob ng compound at kung sino po ang mga kasama niya ay hindi na natin muna ito masasabi. At opo, maghapon po siya nag-monitor. And may we know kung ano-ano na po yung activities ni PBBM today? Back, business as usual na ba siya? Opo, nagmamonitor na po siya dito sa Bagyong Nando at babanggitin ko na po ang kanyang statement. Nakatanggap tayo ng mga ulat mula sa iba't ibang probinsya ukol sa Bagyong Nando. Malalakas ang hangin na nararanasan ngunit sa ngayon ay hindi pa malakas ang ulan. May mga isinasagawang preemptive evacuation at tinutugunan agad natin ang pangangailangan ng mga nasa evacuation centers. Mahigpit nating minomonitor ang sitwasyon at nakaalerto ang lahat ng ahensya ng pamahalaan upang makapagbigay ng tulong saan man at kailanman kinakailanganin or kakailanganin. Yan po ang mensahe ng ating Pangulo. Sorry, ma'am, last na lang. Does the President plan to visit NDRRMC or meron ba siyang mga private meetings today? Ngayon, ang sa ating pagkakaalam ay dadalaw po siya sa NDRRMC at abangan na lamang po natin. Salamat po. Sunod, Chloe Hafana. Good afternoon po, Yusek. With public unrest rising, what is the plan to protect domestic and foreign investment from reputational risk? And what assurances can the palace give to investors that corruption risks are being addressed effectively, especially after the President's pronouncement po during his SONA
that foreign investors should go to the Philippines? Well, anyway, we all know that investors want to invest in countries whose leaders fight corruption, whose leaders are willing to put in jail people who are corrupt. And that is what the President is doing right now. Siya lamang po ang presidente na nagpapaimbestiga ng malawakang anomalya, especially itong flood control projects, kahit sa panahon ng kanyang administrasyon. Wala sino man sa ngayon na nalalaman tayo na pinaimbestigahan niya ang sariling administrasyon. Lahat halos ay nagmamalinis. Pero ang Pangulo ay matapang na lumabas upang ipaalam sa tao ang maaaring pang-aabuso sa kaban ng bayan. So sa tingin natin, with that, we believe na lahat ng investors masahangaan ng Pangulo dahil lumalaban sa korupsyon. Thank you, ma'am. Sunod, Christian Yasores, DZMM. Magandang hapon po, Yusek. You mentioned kanina na open kayo dun sa possibility na baka maulit-ulit yung mga protesta kahapon. Ano po ang marching order ng Pangulo sa mga law enforcement agencies kung sakaling mag-spill over in the coming days or weeks yung mga ganong type po ng protesta na nangyari kahapon? Gayun pa rin po. Handa pa rin po ang ating kapulisan, handa po ang administrasyon sa mga ganyang klaseng laban, at hindi po patitinag ang ating Pangulo sa mga ganyang threats.